Nakasalubong ko ang dati kong asawa at ang kanyang kabit. Nangyari ito habang may pregnancy check-up sa Pag-asa Maternity and Children's Clinic sa Makati. Pinahiya nila ako. Anong ginagawa mo rito? Ang isang baog na babaeng tulad mo ay hindi nararapat sa lugar na ito. 10 minuto ang lumipas, naiwan silang tulala. Sakto namang may dumating na doktor na nagsabi, "Hello, mga kaibigan ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Sana ay palagi tayong nasa mabuting kalusugan. Bago po tayo magpatuloy, tulungan ninyong lumago ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe, at pag-comment kung saan kayo nakikinig. Kung nagawa nyo na, magsimula na tayo. Lagi kong iniisip na balang araw papasok ako sa klinikang ito bilang isang doktor, hindi bilang pasyente. Ngunit nang umagang iyon pinili kong magsuot ng pinakasimpleng damit, isang kupas na puting t-shirt na medyo maluwag na sa aking baywang, itim na slacks, at isang face mask na tumatakip sa halos buong mukha ko. Walang white coat, walang ID, walang salamin ng doktor, isang 33 taong gulang na babae lang na, sa paningin ng dati niyang asawa, ay nabigo bilang isang ina. Mabagal ang mga hakbang ko nang pumasok ako sa lobby ng Pag-asa Maternity and Children's Clinic. Ang lugar na ito ay dapat pakiramdam ko ay pangalawang tahanan ko na. Dahil sa totoo lang, ganoon nga ito. Ngunit ngayon, dumating ako bilang isang pasyente na gustong malaman kung bakit ilang buwan nang irregular ang aking menstrual cycle. Hindi ako natatakot, gusto ko lang ng malinaw na sagot. Nang hindi nakikialam ang tunay kong pagkatao, hawak ko sa aking kamay ang mga resulta ng basic lab tests na ginawa ko noong nakaraan. Medyo malamig ang mga kamay ko, hindi dahil sa kaba, kundi dahil alam kong anumang katotohanan ang lumabas ngayon ay magbubukas ng bagong pinto sa buhay ko. Tumunog ang elevator ng ding. Bumukas ang mga pinto at tila tumigil ang mundo. Unang lumabas si Miguel na may mabilis na hakbang at medyo nakataas ang dibdib, gaya ng nakagawian niya kapag pakiramdam niya siya ang pinakaimportanteng lalaki sa kwarto. Sa tabi niya, magkahawak kamay, naglalakad si Bea na may pilit ng ngiti. Ang isa niyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan, hindi pa gaanong halata, pero sinasadya niyang idiin ito para magmukhang malaki. Ang tiyan na palagi niyang pinagmamalaki sa social media, ang tiyan na ginamit niyang dahilan para sirain ang aking kasal. Napatigil si Bea nang makita ako. Tapos, na parang may handa na siyang script sa isip, binitiwan niya ang linyang matagal na niyang gustong isampal sa mukha ko. "Anong ginagawa mo rito, Sofia?" Malakas ang boses niya, matalim, at sadyang pinarinig sa ibang pasyente sa paligid namin. Humakbang siya palapit. Tinaas ang baba. Ang kamay na nakahawak sa tiyan niya ay lumipat sa kanyang balakang na parang gustong ipagmalaki ang kanyang bagong estado. Ang isang baog na babaeng tulad mo, inulit niya ang linya ng mas mabagal, sinisigurong bawat titik ay tatagos sa pandinig ko, ay hindi nararapat sa isang maternity clinic. Magdadala ka lang ng malas sa ibang mga pasyente. Nasa tabi niya lang si Miguel na walang sinasabi. Hindi man lang sinusubukang pakalmahin ang babae. Bahagya lang siyang yumuko at ngumiti ng mapang-asar. Ang parehong ngiti noong pinagtatawanan niya ako noon, tuwing nagiging negative ang pregnancy test ko. Ilang pasyente ang napalingon, ang iba ay nagbubulungan. Isang ina ang tumingin sa akin na may awa. Ang iba ay binigyan ako ng mapanghusgang tingin, nang walang alam sa buhay ko. Huminga ako ng malalim. Wala sa mga sinabi ni Bea ang nakasakit sa akin ngayon, hindi tulad dati. Sa totoo lang, medyo katawa-tawa pa nga ito. Tiningnan ko silang dalawa mula sa likod ng aking mask. Kalmado ang tingin ko, blanko, walang galit, isang kalkuladong lamig lang. Nanatiling mahinahon ang boses ko, pero sa pagkakataong ito, mas malamig pa sa yelo. Tingnan natin kung sino talaga ang nararapat na nandito. Bumuntong hininga ng malakas si Bea. Umiwas ng tingin si Miguel. Palakad na sana ako nang may dumaang isang veteranang nurse sa tabi namin. Tiningnan niya ako mula sa gilid ng kanyang mga mata at lumambot ang kanyang ekspresyon, halos may halong paggalang, ngunit binigyan ko siya ng maliit na senyas sa pamamagitan ng pagbaba ng aking tingin, hinihiling na magkunwaring hindi niya ako kilala. Naintindihan niya. Palagi niyang naiintindihan. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa gynecology clinic. Sa likod ko, narinig ko si Bea na bumubulong kay Miguel, pero sapat ang lakas para marinig ko. Kawawa naman, umaasa pa ring magkaanak kahit may malinaw na problema ang matris niya. Napatigil ako sandali, hindi dahil nasaktan ako sa mga salita niya, kundi dahil nakakatawa ang kabalintunaan ng sitwasyon, lalo na't malamang ako ang taong pinakamaraming ginamot na may problema sa matris sa buong klinikang ito.
Biglang may nagsalita mula sa speaker sa reception, Mrs. Reyes, mangyari po lamang na pumunta na kayo sa opisina ni Dr. Mendoza. Lumingon ako ng bahagya, naguguluhang nakatingin sa akin sina Miguel at Bea. Aba, makikipagkita rin pala siya kay Dr. Mendoza. Bulong ni Bea. Hindi na mamalayang sapat ang lakas ng boses niya para marinig ko. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan lang akong naglakad sa mahabang pasilyo, nilagpasan ang mga educational poster tungkol sa fertility na ako mismo ang nagdisenyo. Mga poster na binabasa nila ngayon nang hindi alam kung sino ang gumawa. Tila mas malamig ang pasilyo kaysa sa karaniwan. Pinaliwanagan ng puting ilaw ang makintab na sahig. Umaalingaw-ngaw ang mga yapak ng mga pasyente. Humalo ang amoy ng alkohol sa banayad na pabango ng mga buntis. Sa dulo ng pasilyo, bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Dr. Antonio Mendoza dahil may nurse na labas-masok bitbit ang mga file ng pasyente. Huminto ako sa tapat ng pinto. Bahagyang tumango sa akin ang nurse, sa paraang maiintindihan lang ng mga nakakaalam kung sino talaga ako. Pumasok ako. Maayos gaya ng dati ang opisina ni Dr. Mendoza. May malambot na ilaw at amoy ng mint na gustong-gusto niya. Sa likod na estante, perpektong nakahanay ang iba't ibang medical awards. May makapal na file sa ibabaw ng kanyang mesa. Kakaupo ko lang nang may kumatok ng mahina sa pinto. Pumasok si Dr. Mendoza na may mainit na mukha. Parang isang amang pinapakalma ang kanyang anak. Gayunpaman, may kakaiba sa kanyang tingin ngayon, halong seryoso at paggalang. Umupo siya, binuksan ang isang file, at nagsalita sa boses na sinadyang lakasan para marinig ng mga tao sa labas, Mrs. Reyes. Huminto siya sandali, bilang specialist doctor at majority shareholder ng klinikang ito. Tumama ang linyang iyon sa hangin na parang kidlat sa isang tahimik na kwarto. Natahimik ako. Si Miguel, na nagkataong dumaraan, ay napahinto sa tapat mismo ng pinto. Nakita ko ang anino ng katawan niya sa siwang ng pintong hindi tuluyang nakasara. Si Bea, na nasa waiting room, ay agad na napalingon. Nagpatuloy si Dr. Mendoza, mas matatag ang boses niya. Sa tingin ko ay oras na para malaman mo ang totoong resulta ng mga pagsusuri mo at ng asawa mo. Narelax ang mga kamay ko sa aking kandungan. Dahan-dahan akong tumango at sa refleksyon ng isang maliit na salamin sa gilid ng mesa, nakita ko si Miguel na nakatayo, naninigas, nakakapit ang kamay sa doorknob, parang isang taong bagong tuklas, na nabuhay pala siya sa isang katotohanang hindi niya naintindihan. Binuksan ni Dr. Mendoza ang unang file. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso, hindi dahil sa takot sa resulta, kundi dahil alam kong ito na ang simula ng pagtatapos. At sakto nang magsisimula ng magpaliwanag ang doktor, may narinig na tunog mula sa labas. Ang tunog ng pinipigilang paghinga ni Miguel na nakatayo sa may pinto. Tila ba ang lahat ng aking nakaraan ng mga panghihiya, paninira, pagtataboy, at sakit ay naghahandang mag-iba ng direksyon. Bahagyang bukas pa rin ang pinto dahil may nurse na labas-masok. At ang maliit na siwang na iyon ay naging bintana para marinig ni Miguel ang isang bagay na hindi niya inaasahan noong magkasama pa kami. Inayos ni Dr. Mendoza ang kanyang salamin at tiningnan ako gamit ang body language na maiintindihan lang ng taong matagal nang kilala ang aking integridad. May himig ng pag-iingat sa kanya. Hindi dahil natatakot siyang may makarinig mula sa labas, kundi dahil alam niyang kapag lumabas ang katotohanang ito, ang buhay ko at ng mga taong nanghiya sa akin ay hindi na kailanman magiging pareho. Mrs. Reyes, sabi niya sa mahina ngunit malinaw na boses, muli kong sinuri ang lahat ng resulta mo, pati na rin ang sa asawa mo na ginawa nating ilang buwan na ang nakalipas. Tumango ako ng bahagya, walang emosyon, naghihintay lang. Tulad ng isang doktor na naghihintay ng objetibong resulta. Walang drama. Sumulyap si Dr. Mendoza sa pinto. Alam kong napansin niyang may nakikinig. Pero hinayaan lang niya. Binuksan niya ang unang file, ang nakapangalan sa akin. Una sa lahat, sabi niya habang ipinapakita sa akin ang pahina ng resulta. Normal ang pangkalahatang kondisyon mo. Balanse ang iyong hormones at maganda ang ovarian function mo. Wala pong nakitang abnormalidad sa huling ultrasound. At lahat ng fertility indicators mo ay nasa malusog na level. Nakaramdam ako ng init sa aking dibdib hindi dahil sa gulat. Dahil matagal ko na itong alam, kundi dahil ang marinig itong muli sa silid na ito, sa ganitong sitwasyon, ay parang isang ganti sa lahat ng panghihiyang natanggap ko. Sa labas ng pinto, narinig ko ang paghinga ni Miguel na naging hindi regular. Malamang hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Si Bea, na nakaupo hindi kalayuan,
ay tumayo na ngayon at nakikinig din ng patago, tense ang kanyang mukha. Binuksan ni Dr. Mendoza ang pangalawang file, ang may pangalang Miguel na malinaw na nakaimprinta sa cover. Tiningnan niya muna ako at nagsalita sa mas matatag na tono, sadyang hindi hinihinaan ang boses. At tungkol naman sa resulta ni Ginoong Miguel, huminga siya ng malalim at dahan-dahang umiling. Sa tingin ko kailangan niya itong marinig ng malinaw. Walang paligoy-ligoy. Sa wakas, bahagyang itinulak ni Miguel ang pinto at nakita ang katawan niya. Nagkunwari siyang nagkataon lang na dumaan, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang kabadong mukha. Ginoong Miguel, magalang na sabi ni Dr. Mendoza, pero hindi siya binigyan ng pagkakataong makatakas. Pumasok po kayo. Nakikita kong nakikinig na rin naman kayo mula sa labas. Nanigas si Miguel. Nakanganga siyang pinapanood ni Bea mula sa waiting room. Bahagyang nakabuka ang bibig nito. Hindi makapaniwala kung paano biglang nagbago ang script ng umagang iyon. Humarap ako kay Miguel. Pumasok ka, Miguel. Malambot ang boses ko, pero matalim. Mas mabuting marinig mo ang lahat, hindi puro putol-putol. Pumasok siya nang naninigas ang mga hakbang at umupo sa upuan sa tabi ko, ngunit pinapanatili ang distansya na parang isa akong mapanganib na bagay. Binuksan ni Dr. Mendoza ang pahina ng resulta ni Miguel. Matatag ang boses niya. Sa resulta niyo, sir, may ilang parameter na lubhang nakakabahala, mababang sperm count, mahinang sperm motility, at ilang quality indicators na hindi po masasa normal na pamantayan. Ito po ang tinatawag nating male factor. Agad na tinaas ni Miguel ang boses niya. Parang reflex ng isang taong nararamdamang na corner siya. Isang pagkakamali iyan, Doc. Ako. Malusog po ako. Imposibleng may problema ako. Nanginginig ang boses niya. Isa pa, lumunok siya at ipinilit ang maling palusot na iyon. Ang patunay po ay buntis ang kasalukuyan kong kinakasama. Si Bea, na kanina pa naninilip, ay agad na pumasok at tumayo sa tabi ni Miguel, hawak ang kanyang tiyan habang nakataas ang baba. Oo nga po, Doc. Ako po ang patunay. Mapang-uyam ang kanyang ngiti. Kaya malinaw na ang problema ay hindi kay Miguel, kundi sa kanya. Dinuro niya ako ng daliri. Tiningnan ko lang siya ng walang pakialam. Bumuntong hininga si Dr. Mendoza habang palit-palit silang tinitingnan. Eksakto tungkol diyan. Kakakita ko lang din po sa resulta ng check-up ni Mrs. Bea. Gumuho ang ekspresyon ni Bea. Naguguluhan at naiilang na tiningnan ni Miguel ang doktor. Inikot ni Dr. Mendoza ang monitor ng ultrasound paharap sa aming tatlo. Ang edad ng pinagbubuntis, gestational age, na nakikita sa ultrasound na ito ay hindi tugma sa petsa ng huling pagtatalik na binanggit ni Mrs. Bea. Nagulat si Bea. Ano pong ibig niyong sabihin, Doc? Pinag-uusapan natin dito ay pagkakaiba ng ilang linggo. Masyadong malaki para ituring na isang simpleng pagkakamali. Hindi lumambot ang tono ni Dr. Mendoza at mayroon ding record ng isang impeksyon na gumaling lang ilang buwan na ang nakalipas. Sa aspetong medikal, hindi madaling pagtugmain ang lahat ng ito nang walang buong katapatan. Bumigat ang atmosfera sa loob ng kwarto. Tiningnan ako ni Miguel na parang kakarealize lang niya ng isang posibilidad na siya mismo ang nagtatago. Baka hindi ako ang baog, baka hindi ako ang may kasalanan. Baka lahat ng panghihiya niya sa akin ay refleksyon lang ng sarili niyang mga takot. Pilit na ngumiti si Bea ng mapait. Doc, baka nagkamali lang po ako ng petsa. Imposible po iyon, Mrs. Mahinahon, ngunit matatag na sabat ni Dr. Mendoza. Kung mali ang petsa ng pagtatalik, bakit pati ang paglabas ng mga unang sintomas ay hindi rin tugma? Bakit hindi stable ang HCG levels nyo? Bakit nagpapakita ang medical history nyo ng pattern na hindi umaayon sa malusog na pagbubuntis? Pumusyaw ng husto si Miguel. Naging mas agresibo si Bea. Pilit pinapairal ang sarili. Kaya sinasabi nyo po bang nagsisinungaling ako? Ganun ba? Hindi sumagot si Dr. Mendoza, pero sapat na ang linaw ng kanyang tingin. Sumandal ako sa upuan, pinagmamasdan silang dalawa, nang walang sinasabi, hindi ipinagtatanggol ang sarili ko. Hindi nila deserve ang depensa ko. Biglang tumunog ang notification sa cellphone ko. Isang mensahe mula kay Joy. Dra. Sofia, bukas po ang board meeting. Kung gusto niyo po, pwede nating invite si Sir Miguel bilang surprise guest. Bahagya akong ngumiti. Nakita ni Miguel ang ngiting iyon at nanigas ang kanyang katawan, parang alam ng instincts niya na may masamang mangyayari. Dahan-dahan akong tumayo mula sa upuan
at tinitigan si Miguel sa mata. Sa buong panahong ito, palagi mo akong pinapahiya. Ang malambot kong boses ay naramdamang parang malamig na hiwa, pero wala kang alam sa akin, ni sa katawan ko, sa trabaho ko, o sa buhay ko. Napakawala si Miguel ng isang kinakabahan at putol-putol na tawa. Siyempre, anong aalamin ko? Isa ka lang namang simpleng may bahay, Sofia. Matagal ko siyang tinitigan at saka sumagot ng mahina, walang emosyon, walang galit, dahilan kaya mas naging masakit ang mga salita ko. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang panindigan ang kasinungalingang iyan. Lumunok si Miguel, natahimik si Bea. Pumikit sandali si Dr. Mendoza. Parang inihahanda ang sarili sa parating na bagyo. Isang bagyong sila mismo ang gumawa. At nang lumabas ako sa kwartong iyon, sinundan ako ng mga tingin nila. Hindi iyon tingin ng awa o pandidiri, kundi tingin ng mga taong nagsisimula ng makaintindi. Kahit malabo, na ang babaeng kakahiyalang nila ay hindi basta-bastang babae. Lumabas ako sa opisina ni Dr. Mendoza na may mabagal na hakbang, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil may pinipigilan akong mas malaki pa sa galit o lungkot, isang bagay na tinatawag na katotohanan, na matagal kong hinayaang matulog ng mapayapa para protektahan ang pride ng isang lalaking hindi man lang sinubukang irespeto ako. Tila mas mahaba ang pasilyo ng klinika kaysa sa karaniwan. Naaaninag ang neon lights sa makintab na ceramic na sahig. Mahinang umaalingaw-ngaw ang tunog ng gulong ng wheelchair. Naririnig sa di kalayuan ang pag-uusap ng mga pasyente, pero sa isip ko, sunod-sunod na bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Nagsimula ang lahat, buwan na ang nakakaraan, nang magdesisyon akong maghanap ng siyentipikong sagot tungkol sa sarili kong katawan. Tandang-tanda ko ang araw na iyon. Hindi ako nagpunta sa klinikang ito. Pinili ko ang iba kung saan walang nakakakilala sa akin bilang may-ari o specialist doctor, kundi bilang Sofia lang. Isang pasyente na gustong magpa-fertility test. Noon, nakaupo ako sa waiting room habang nakatingin sa mahabang listahan ng infertility tests, kumpletong hormonal analysis, transvaginal ultrasound, reproductive health check, at syempre, semen analysis para sa partner. Nagreklamo si Miguel nang yayain ko siyang sumama sa test. Kung gusto mong magpa-test, ikaw na lang, Sofia. Bakit pati ako kailangang pumunta? Malinaw namang ikaw ang may problema. Ngumiti lang ako noong oras na iyon. Isang ngiti na nagtatago ng mahabang paliwanag kung paanong ang infertility factor ay maaaring magmula sa magkabilang panig. Pero alam kong walang silbi itong ipaliwanag sa taong mas gustong manghusga kaysa makinig. Sa huli, marahil tinatamad ng makipagtalo o gusto lang matapos agad, sumama si Miguel na ang mukha ay parang pinipilit gawin ng isang mabigat na obligasyon. At ilang araw matapos iyon, dumating ang mga resulta. Nakaupo ako sa tapat ng isang veteranang doktor na nagtatrabaho sa klinikang iyon. Hindi niya alam kung sino ako. Hindi niya alam na madalas akong gumagawa ng parehong eksaminasyon sa sarili kong klinika. Hindi niya alam na isa akong fertility subspecialist. Alam lang niya na isa akong babae na gustong magkaanak. Mrs. Reyes, sabi niya habang tinitingnan ang mga resulta ko. Sa pangkalahatan, mahusay po ang kondisyon niyo. Wala pong structural o hormonal na abnormalidad. Tumango ako ng dahan-dahan. Pagkatapos, binuksan ng doktor ang file ng resulta ni Miguel. Nagbago ang tono ng boses niya. Sa kaso po ni Sir Miguel, may ilang parameters na napakababa. Ang sperm count, motility at morphology. Ang kondisyon niya ay hindi paborable para makabuo. Sa totoo lang po, medyo malala ito. Naalala ko pa kung paano ako tiningnan ng doktor na iyon. Parang naghahanda siyang maging balikat na iiyakan ng isang asawang kakadiskubre lang na baog ang mister niya. Hindi niya alam. Hindi ako yung tipong babae na umiiyak sa publiko. Pinagsalikop ko lang ang mga daliri ko. Bumuntong hininga ng mahina at sumagot. Naiintindihan ko po, Doc. Salamat. Parang nagulat siya sa pagiging kalmado ko. Kung hindi ako kung sino ako, siguro gumuho na ang mundo ko ng araw na iyon. Kung hindi ako doktor, siguro sinisi ko na ang sarili ko. Kung hindi ako si Sofia, ang babaeng nagtayo ng lahat ng ito gamit ang sariling mga kamay, siguro sumuko na ako. Pero itinago ko lang ang file sa bag ko. Lumabas ako, tiningnan ang asul na langit sa parking lot ng klinika, at naisip, dapat ko bang sabihin kay Miguel? Mabilis na dumating ang sagot. Hindi, dahil alam ko na kung ano ang magiging reaksyon niya. At tama nga ako.
Nang kunin niya ang resulta sa reception ilang araw matapos iyon, mas lumala ang ugali niya. Sa parking lot, padabog niyang isinara ang pinto ng sasakyan at sinabi ng hindi nakatingin sa akin. Ano, kamusta ang resulta mo? May problema yung matris mo, di ba? Kaya pala wala tayong anak. Nang sandaling iyon, tinitigan ko lang ang likod niya. Hindi pa niya nabubuksan ang file niya. Hindi pa niya nababasa ang katotohanan na siya pala ang dapat sisihin. Na ako ang mas malusog sa aming dalawa. Ilang gabi matapos iyon, umuwi siyang gabi na at may amoy ng pabango na hindi pamilyar sa akin. Iba ang mukha niya, mas kumpiyansa, mas mayabang, mas malayo. Iyon ang unang beses na naramdaman kong may nagbago talaga sa pagsasama namin. At nanahimik na naman ako. Nagtiis. Ibinabaon ang katotohanang iyon sa pinakailalim, hindi dahil natatakot ako, kundi dahil gusto ko siyang bigyan ng huling pagkakataong maging tapat sa sarili niya. Isang pagkakataong malinaw na sinayang niya. Ang pasilyo ng klinika na nilalakaran ko ngayon ay unti-unting tumahimik habang natatapos ang flashback sa isip ko. Sa wakas, huminto ako sa tabi ng isang maliit na vending machine malapit sa waiting room. Kailangan ko ng tubig para palinawin ang isip ko. Habang naguhulog ako ng barya, nakarinig ako ng mabilis na mga yabag na palapit. Yabag na kilala ko, puno ng pagkainip at ego. Sofia, tawag ni Miguel, malalim at tense ang boses niya. Lumingon ako, namumutla ang mukha niya. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi. Ano yung paliwanag kanina? Sinubukan niyang lakasan ang boses, pero parang taong kinakapos ng hininga. Bakit sinabi ng doktor na shareholder ka? Isang specialist doctor. Nagsisinungaling ka sa akin. Kinuha ko ang bote ng tubig mula sa machine at dahan-dahang binuksan ito. Miguel, sabi ko ng malambot pero malamig. Marami kang hindi alam tungkol sa buhay ko. Namula ang mukha ni Miguel sa galit at hiya. Bakit mo tinago ang pagkatao mo? Ano sa tingin mo sa akin, ha? Manika? Bakit nagpanggap kang isang ordinaryong may bahay? Tinitigan ko siya. Tiningnan ko ang lalaking nangakong mamahalin ako sa anumang sirkumstansya. Pero ang totoo ay mas minahal niya ang bersyon na gusto niya. Hindi ang tunay na ako. Dahan-dahan ang sagot ko. Pero bawat salita ay direktang sumaksak sa sentro ng ego niya. Dahil gusto kong mahalin ng walang titulo, walang posisyon, walang pera, uminom ako ng tubig. Ayun pala, nagkamali ako sa pagpili kung sino ang kayang gawin iyon. Nagngit-ngit ang ngipin ni Miguel. Akala mo mananalo ka sa ganitong paraan? Sa pagsasalita sa harap ng doktor na yon, bahagya akong ngumiti. Ito pa lang ang simula. Nanigas si Miguel, at bago pa siya makasagot, tumunog ang isang notification sa cellphone niya. Mensahe mula kay Bea. Babe, sabi ni Doc, may kakaiba raw sa resulta ko. Anong sabi niya? Natatakot ako. Binasa ni Miguel ang mensahe at muling tumingin sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi lang galit ang naroon, kundi takot din. Ang takot ng isang taong kakarealize lang na nagsisimula ng gumuho ang posisyon niya. Magkita tayo bukas, sabi ko habang nilalagpasan siya. May mahalagang meeting bukas. Sigurado akong gugustuhin mong pumunta. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan niya nang daanan ko siya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, alam ni Miguel na nakaharap niya ang taong may kapangyarihang higit pa sa inaakala niya sa akin. Hindi ko na kailangang manakot, sumigaw, o gumanti ng insulto. Ang katotohanan na ang gumagalaw para sa akin at sapat na iyon para mapanginig siya. Puno ang gynecology waiting room pero may katahimikang pwedeng mabasag anumang oras. Abala ang mga pasyente sa kani-kanilang mundo, hinihimas ang tiyan, hawak ang lab results, nakikipag-usap ng mahina sa mga partner nila. Pero ibang-iba ang atmosfera sa paligid ko. May kuryente sa hangin. Pwedeng hiwain ang tensyon ng kutsilyo. Nakatayo pa rin si Miguel sa pasilyo na may mukha ng isang taong kakahampas lang ng realidad mula sa lahat ng direksyon. Si Bea, na nakaupo sa waiting room, ay hindi mapakali, yakap-yakap ang tiyan habang panay ang tingin sa screen ng cellphone niya. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa akin at mabilis na umiiwas ng tingin, parang natatakot na makita ang sariling refleksyon. Wala akong pakialam. Masyado ko na silang binigyan ng puwang para lasunin ang buhay ko. Tinawag ng nurse si Bea para pumasok sa follow-up ultrasound room. Tumayo siya, inayos ang buhok, at tumingin kay Miguel na parang naghahanap ng suporta. Parang kaya ng mga pader ng klinika na saluhin lahat ng kasinungalingan niya. Pagkaraan ng 5 minuto, lumabas muli si Bea.
Namumutla ang mukha niya, takot ang mga mata, at halos mabitawan na niya ang ultrasound report sa kamay niya. Kilala ko ang senyas na iyon. Nakita ko na iyon sa dose-dosenang pasyente, pero hindi kailanman sa taong kasing yabang ni Bea. Hindi siya naglakas loob na lumapit kay Miguel. Siguro alam niya na may nasa report na iyon na kayang ilibing ang pride na pinagmamalaki niya. Hindi nagtagal, kumatok ang nurse sa pinto ni Dr. Mendoza. "Doc, handa na po ang mga susunod na pasyente." Pinasok kami ni Dr. Mendoza, ako, si Miguel, at si Bea. Parang lumitang kwarto kaysa kanina. Ang amoy ng mint na karaniwang nakaka-relax ay tila naging matapang ngayon. Dahan-dahan siyang umupo, nilagay ang 2 file sa harap niya. "May mga bagay po tayong kailangang linawin," sabi niya ng malambot pero malinaw. "At mas mabuting nandito tayong lahat sa silid na ito." Lumunok si Miguel. Mas hinigpitan ni Bea ang hawak sa tiyan niya. Binuksan ni Dr. Mendoza ang unang file, ang kay Miguel. "Umpisahan po natin sa resulta ni Sir Miguel," sabi niya. "Ang mga parameter ng sperm count, motility, at kalidad ng reproductive cells nyo ay nasa ibaba ng normal limits. Sa madaling salita, ito po ang tinatawag na male factor infertility." Agad na itinanggi ito ni Miguel. "Kasinungalingan yan." Malakas ang boses niya. "Malusog ako, Doc. Hindi po kami namemeke ng lab results, sir." Matatag na sagot ni Dr. Mendoza. "At hindi po ito bagong resulta. Ito ay mula sa test na ginawa ilang buwan na ang nakakaraan nung legal na asawa niyo pa si Mrs. Reyes." Nanlalaki ang matang tiningnan ni Bea si Miguel. "Ilang buwan na?" "Miguel, nagpa-test ka?" Nanginginig ang boses niya. Umiwas ng tingin si Miguel. Nagsisimula nang bumalot ang panik sa mukha niya. Binuksan naman ngayon ni Dr. Mendoza ang pangalawang file, ang resulta ng ultrasound at physical exam ni Bea nakakagawa lang. Ngayon, patungkol po kay Mrs. Bea. Natahimik ang buong kwarto. Sobrang tahimik. Ni hindi marinig ang mga yapak ng mga nurse sa pasilyo. Inikot ni Dr. Mendoza ang monitor ng ultrasound. Mukhang malamig at tapat ang black and white na imahe. Ang gestational age na nakikita rito ay hindi tugma sa petsa ng pagbuo, conception date, na binanggit niyo kanina. Napaayos ng upo si Bea. Baka nagkamali lang po ako ng petsa, Doc. Hindi lang po ito tungkol sa petsa." Tumaas ang tono ni Dr. Mendoza. "Ang HCG hormone levels na kinuha natin ngayong umaga ay nagbabago-bago, unstable. Para sa isang pagbubuntis sa ganitong yugto, dapat tuloy-tuloy ang pagtaas ng values." Nakanganga si Bea. Namutla sa panik ang mukha niya. "Pagod lang po kasi ako, Doc. Ang dami ko pong nilakad ngayon." Dahan-dahang umiling si Dr. Mendoza. Tiningnan niya silang dalawa gamit ang paningin ng isang doktor na sobrang dami ng nakitang kasinungalingan ng pasyente. "May nakita rin po kaming record ng chronic infection sa medical history ni Mrs. Bea. Ang kondisyong iyon ay nagpapahirap para madaling makabuo. Karaniwan, ang mga pasyenteng may ganitong history ay nangangailangan ng mas mahabang panahon." Sobrang namutla si Miguel. Pabilis ng pabilis ang pananalita ni Bea. "Doc, totoong buntis po ako. Nag-pregnancy test ako." "Positive yon." "Positive po, Doc." Pinagsalikop ni Dr. Mendoza ang mga daliri niya sa mesa. "Ang mga pregnancy test ay maaaring magpakita ng false positives." "Opo, wag niyo pong sabihing nagsisinungaling ako." Halos pasigaw na putol ni Bea. Sinubukan siyang pakalmahin ni Miguel. "Bea, tama na. Maririnig tayo sa labas." Inalis ni Bea ang kamay ni Miguel. Lumuha ang mga mata niya dahil sa panik na siya mismo ang gumawa. "Buntis ako, Miguel. Inaanak ko to. Iiwan mo na lang ba ako ng ganun-ganun?" Natahimik si Miguel. Ang lalaking sanay na bumuo ng buhay mula sa papuri at kasinungalingan ay biglang nawalan ng balanse. Mukha siyang mahina. Nakakaawa pa nga. Pagkatapos ay isinara ni Dr. Mendoza ang parehong file ng may determinasyon. "Hindi po ako nang aakusa," malambot niyang sabi. "Ipinapakita ko lang po ang mga objetibong medical findings." Tumingin siya sa akin. Ang tingin niya ay puno ng paggalang at suporta na hindi isinatinig. At bilang specialist doctor at majority shareholder ng klinikang ito, may karapatan po si Mrs. Reyes na malaman ang buong katotohanan tungkol sa kasong ito. Shocked akong tiningnan ni Bea. Nanigas si Miguel na parang kakarealize lang na tinangka niyang maliitin ang isang taong hindi niya abot. Huminga ako ng malalim at nagsalita ng hindi nilalakasan ng boses, dahilan para mas maging masakit ang mga salita ko.
Sa buong panahong ito, pinagsisigawan ninyo sa buong mundo na ako ang baog, pero hindi man lang ninyo binuksan ang mga mata ninyo. Napakuyom ang kamao ni Miguel. Sofia, wag mong umpisahan ang mga laro mo. Hindi ako nakikipaglaro. Kalmado ko siyang pinutol. Ang medical facts na ang nagsasalita. At bukas, susundan pa ito ng isa pang katotohanan. Napaatras sa panik si Bea. Bukas? Anong meron bukas? Bumuntong hininga ako habang tinitingnan silang dalawa isa-isa. May mahalagang meeting bukas sa itaas na palapag. Kung gusto ninyong malaman kung sino talaga ang hindi nararapat sa isang maternity clinic, ginaya ko ang panlalait ni Bea. Sa mahinang tono, kailangan nyo lang pumunta. Nanigas si Miguel. Alam niya ang tonong iyon ang banta ng isang babae na hindi kailangang sumigaw para pabagsakin siya. Hinawakan ni Bea ang braso ni Miguel, bumubulong ng may panik. Miguel, anong gagawin niya? Bakit niya sinasabi yon? Tahimik lang si Miguel. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, tuluyan siyang nawalan ng sasabihin. Tumayo ako, kinuha ang bag ko, inayos ang mask ko, at saglit na tumingin kay Dr. Mendoza. Maraming salamat po, Doc. Yumuko siya bilang paggalang. Paglabas ko, naiwan sina Miguel at Bea, kahit na nakaupo pa rin sila sa kwartong iyon, dahil ngayon sa unang pagkakataon sa buhay nila, na-realize nilang ininsulto nila ang taong hindi nila dapat ginalaw. Naglakad ako papuntang elevator, nang may matatag na hakbang. Kahit na nararamdaman pa rin sa hangin ang tensyon ng nangyari, humalo ang amoy ng alkohol sa amoy ng kape mula sa cafe sa ground floor. Pero walang kasing tapang kaysa sa alaalang nakita ko sa mukha ni Bea nang sabihin ni Dr. Mendoza na hindi tugma ang gestational age hindi. Dahil may pakialam ako sa pagbubuntis niya, kundi dahil sa unang pagkakataon. Nabakas sa mga mukha nila ang takot na matagal nilang sinadyang iparamdam sa akin. Tumunog ang elevator ng ding. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Joy bitbit ang ilang dokumento. Napatigil siya nang makita akong nakasuot ng simpleng damit. Hindi niyo po suot ang white coat niyo, doktora. Mahina ang boses niya, puno ng pag-iingat. Okay lang po ba ang lahat? Tumango ako at sumenyas na manahimik at huwag bumanggit ng anumang titulo. Naintindihan niya. Lagi niyang naiintindihan. Nagpalitan kami ng tingin ng pagkakaunawaan nang walang salita. Handa na po ang meeting bukas ng umaga. Bulong niya sabay abot ng maliit na folder. At nasa listahan na ang surprise guest. May maliit na ngiti sa labi niya, isang ngiting hindi mayabang o mapagmataas, kundi nakakaintindi na anumang dapat ayusin ay maaayos. Tinanggap ko ang folder nang hindi binubuksan. Bubuksan ko ito bukas sa tamang lugar. Nang magsimula na akong maglakad muli, nakarinig ako ng mabilis na mga yabag sa likod ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Sofia! Malakas na tawag ni Miguel. Desperado ang boses niya, parang taong sumusubukang pigilan ng isang bagay sa pagkahulog sa bangin. Huminto ako. Ilang hakbang lang ang layo ni Miguel sa akin. Wala na ang pagiging arogante sa mukha niya. Pinagpapawisan ang noo niya. Mabigat ang paghinga. Nasa likod niya lang si Bea, nakahawak sa tiyan na may halong takot. Teka lang. Lumunok si Miguel. Basag ang boses niya. Ito ba ang plano mo, ha? Turo niya sa pinto ng opisina ni Dr. Mendoza. Sinadya mo kaming iset up ni Bea. Lumingon ako ng bahagya. Nakatingin lang sa kanya mula sa gilid ng mata ko. Miguel, hindi ako kailanman ng set up ng kahit sino. Mahina akong sabi. Pumunta lang ako bilang pasyente. Kayo na ang gumawa ng iba. Mas lalong namula ang mukha niya. Hindi dahil sa galit, kundi sa hiya. At yung sinabi ng doktor tungkol sa resulta ko, kasinungalingan yun. Hindi ako naniniwala. Humarap ako sa kanya. Tense si Bea nang makitang lumalapit ako na parang may dala akong pasabog na sasabog anumang oras. Wala akong dala. Ang sarili nilang mga kasinungalingan ang sasabog. Sabi ko sa mahina at matalim na boses, tinitimbang bawat salita. Pilitin mong alalahanin, Miguel. Kailan mo huling tinanong kung anong nangyayari sa katawan ko? Nawalan ng hininga si Miguel. Pinagpatuloy ko. Kailan ka huling nagkaroon ng pakialam sa mga resulta ng tests ko? Kailan mo huling nakita ang sarili mo bilang bahagi ng proseso at hindi bilang isang husgadong nagbibigay ng hatol mula sa malayo? Ibubuka na sana ni Miguel ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Humakbang si Bea. Matinis ang boses niya. Kasalanan mo lahat ng ito, Sofia. Nagseselos ka lang kasi buntis ako kay Miguel. Ikaw ang
Tinitigan ko siya ng sobrang talim na napatigil siya. Bea, sabi ko ng malambot pero malamig. Narinig mo ang sinabi ng doktor. Unstable ang HCG mo. Hindi tugma ang gestational age. At may record ka ng bagong galing na impeksyon. Namutla siya. Lumapit ako ng bahagya. Halos pabulong ang boses ko. Kaya, tatanungin kita ngayon, kanino ba talaga ang anak na sinasabi mong dinadala mo? Nakanganga si Bea, pinipigilan ang hininga, na parang nalulunod. Umiwas ng tingin si Miguel parang hindi niya kayang marinig uli ang tanong na iyon. Ako. Nagkamali lang po siguro ako ng bilang ng araw. Hindi Ija, malambot kong putol. Ang mali ay hindi ang petsa. Ang mali ay ang lakas ng loob mong manira, ng taong akala mo mahina. Nanginginig na huminga si Bea, pilit na sumasagot. Nagseselos ka, nainggit ka, ikaw. Umiling ako. Hindi ako naiinggit sa isang kasinungalingan, Bea. Hinihintay ko lang na kusa lumabas ang katotohanan. Pagkatapos ay binitawan ko ang linyang nagpanginig sa kanila. At bukas, makikilala niyo ang isang katotohanang mas malaki pa sa simpleng lab results. Nagulat si Miguel. Anong ibig mong sabihin, Sofia? Huwag kang mag-inarte. Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa orasan sa pader. Halos hapon na. Kailangan ko nang umuwi. Nilagpasan ko sila. Nang ilang hakbang na ang layo ko, nag-vibrate ang cellphone ko. Notification ng email mula sa legal department ng klinika. Lahat po ng legal documents ng stock ownership ay handa na para i-present bukas ng umaga. Tinago ko ang phone ko nang walang reaksyon, pero nakita ni Miguel ang malamig na kislap sa mga mata ko at nanghina ang katawan niya. Alam niyang hindi magiging maganda ang araw para sa kanya bukas. Pagpasok ko sa elevator, dahan-dahang sumara ang pinto at sa huling siwang bago ito tuluyang magsara, nakita ko si Bea na nakahawak sa tiyan habang nakayuko. Nakatayo si Miguel tulad ng isang taong nawala ang buong kinabukasan sa iisang umaga. Samantala, iisa lang ang iniisip ko. Bukas na ang araw na makikita nila kung sino talaga ang babaeng ipinahiya nila at tinawag na baog. Si Sofia ang doktor, ang eksperto, ang may-ari, at ang taong hindi kailanman lumalaban ng patago. Hinahayaan niya lang magsalita ang katotohanan. Isang katotohanang kapapasimula palang lumabas ng umagang iyon. Maaliwalas ang kalangitan sa itaas ng klinika, halos transparent. Walang-wala sa nararamdaman ko sa dibdib ko o sa boardroom sa 8th floor na naghahandang tumanggap ng isang maliit na bagyong tinatawag na Miguel. Dumating ako nang maaga na nakasuot ng white coat, hindi para magyabang, kundi para ipakita ang totoong ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na ako nagtatago. Hindi na ako ang simpleng misis na walang-wala. Sinalubong ako ni Joy sa glass door ng conference room. Handa na po ba kayo, doktora? Bulong niya. Ngumiti ako ng bahagya. Matagal na. Tumango siya at binuksan ang pinto. Perpektong nakahanda ang boardroom. Mahabang dark wood table, hilera ng mga laptop, mineral water, at mga folder na naglalaman ng agenda. Nakaupo na ang mga shareholders. Tumangong nang may paggalang ang ilang veteranong doktor pagdaan ko. Ang main seat ay nasa gitna. Ang upuang hindi ko pa formal na inuupuan, ngunit sa totoo lang ay akin talaga. Nandoon na si Marco. Nakasuot siya ng dark shirt at formal suit. Mukhang kalmado ang mukha niya, pero matalim. Nahagip ng tingin niya ang pagpasok ko at nagpakita ng mainit ng ngiti hindi ng awa, kundi ng paggalang. Sumenyas siya na parang sinasabing, ngayon, kunin mo ang pwestong nararapat sa'yo. Umupo ako sa main seat at sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ko perpekto ito, parang isang lugar na matagal nang naghihintay sa pagbabalik ko. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel, tulad ng isang taong pinatawag para sa isang job interview na gustong-gusto niya. Bago ang suot niyang polo, nakasuklay ang buhok, at matapang ang pabango. Naglalakad siya ng may kumpiyansa, arogante pa nga. Hindi niya alam na pumapasok siya sa isang teritoryong hindi kailanman naging kanya. Nakita niya ako, at nag-atubili ang kanyang hakbang. Nakikita ko kung paano pinoproseso ng utak niya ang suot kong white coat, ang posisyon ko sa mesa, ang mga direktor na tumatango sa akin, at ang boses sa loob niya na nagsisimulang sumigaw na may malaking mali. Sofia, sabi niya, pinipilit ngumiti kahit tense ang mukha niya. Nagtatrabaho ka rito? Saang department? Hindi ako sumagot. Tumayo si Joy at bahagyang tinapik ang microphone sa harap niya. Okay,
Simulan po natin ang meeting. Para sa bagong miyembro na dumalo bilang bisita, hayaan po ninyong ipakilala ko ang mga pangunahing ehekutibo ng klinikang ito. Agad na tinaas ni Miguel ang baba niya, sinusubukang magmukhang confident. Akala niya ipapakilala siya bilang business partner. Una sa lahat, matatag na sabi ni Joy. Ang nakaupo sa gitna Sofia Reyes, espesyalista sa obstetrics at gynecology at fertility expert, majority shareholder, at isa sa mga pangunahing founder ng Pag-asa Maternity and Children's Clinic. Naging estatwa si Miguel. Narinig ko ang pagputol ng hininga niya. Sa sumunod na sandali, ang mukha niyang palaging nagliliyab sa yabang ay naging blanko, namutla. Tiningnan lang siya ni Marco, tulad ng pagtingin sa isang drama na alam na niya ang ending mula pa sa umpisa. Nagdagdag ang isa sa mga direktor. Siya ang pinakamahusay na fertility specialist natin. Kung wala ang ambag niya, hindi lalago ang klinikang ito ng ganito. Lumingalinga si Miguel na parang naghahanap ng hidden camera at saka muling tumingin sa akin. Sofia, ano lahat ng to? Doktor ka, espesyalista, shareholder? Niloko mo ako ng maraming taon. Tiningnan ko siya ng walang pakialam. Hindi, kalmadong sagot ko. Hindi ka lang nagtanong. At hindi ko kailanman naramdaman na kailangan kong ipaliwanag ito sa taong walang pakialam sa iba kundi sa sarili niya. Namula si Miguel, pero namuhay kang simple. Ang pamumuhay ng simple ay hindi nangangahulugang walang-wala, mababa ang tono ko. Pero sapat ito para mapangiti ng bahagya ang ilang tao sa mesa. Natahimik si Miguel, sobrang tahimik, parang taong bagong tuklas na hindi niya pala talaga nakilala ang babaeng pinakasalan niya. Ipinagpatuloy ni Joy ang meeting na parang isang maliit na pahinga lang ang insidente kay Miguel. Unang agenda po, ang pagpapalawak ng bagong branch na ipepresent ni Nadra, Reyes, at Sir Marco. Pinindot ko ang isang button sa mesa. Bumukas ang malaking monitor sa screen. Lumabas ang opening presentation, ang proyektong palihim kong ginagawa. Pero bago pa ako makapagsalita, pilit na tumayo si Miguel at malakas na nagsalita. Gusto kong magsalita. Magiging partner ako ng klinikang ito. Inimbita ako para sa isang collaboration. Nagkatinginan ang mga direktor. Nagtaas ng kilay si Marco. Anong collaboration? Well, pilit nang umiti si Miguel. Binanggit ni Joy kanina ang opportunity para sa insurance collaboration. Kinontak ako ng representative ng klinika. Muling tumayo si Joy. Excuse me po, Mr. Miguel. Magalang ang tono niya, pero may matatag na hangganan. Baka may hindi po pagkakaintindihan. Inimbita ka nga namin, pero hindi para pag-usapan ang collaboration. Nanigas si Miguel. Kung ganon, para saan? Natahimik ang buong kwarto. Tiningnan ako ni Joy. Naghihintay kung gusto kong ako mismo ang magsabi. Dahan-dahan akong tumango. Bumuntong hininga ako saka nagsalita. Pumunta ka rito para marinig ng direkta na ang klinikang ito ay hindi makikipagtulungan sa taong nasangkot sa mga iskandalo, verbal abuse, at pakikiapid sa isang pasyente. Nagulat si Miguel. Anong ibig mong sabihin? Tumaas ang boses niya. Diretso ko siyang tinitigan, walang galit. Dahilan para mas magmukha siyang maliit. Miguel, ang pakikiapid mo sa isang pasyente sa labas. Hindi lang ito personal na problema. Dinudungisan nito ang pangalan ng institusyong ito. At hindi ko papayagang magamit ang pangalan ng klinika para linisin ang reputasyon ng taong hindi man lang alam ang basic ethics sa isang relasyon. Tiningnan ni Miguel ang mga direktor. Puno ng panik ang mukha niya. Naramdaman niyang hinuhusgahan siya ng lahat. Paninira yan, sigaw niya. Pinapakinggan niyo lang siya, ang ex-wife ko. Ano ba ang tawag? Muntik na siyang magsalita ng masama, pero pinigilan niya nang ma-realize na maling lugar ito para magsalita ng padalos-dalos. Bahagyang sumandal paharap si Marco. Mababa ang boses niya, pero matalim. Nagmumungkahi po akong, wag niyo nang gamitin ang salitang yan. Hindi rito, at hindi sa harap ng mga doktor na mas maraming alam kaysa sa inyo. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Miguel, galit na galit, pero hindi makasagot. Sumandal ako ng bahagya. Pinapaikot ang isang ballpen sa mga daliri ko. Miguel, hindi ka inimbita bilang future partner. Inimbita ka rito para ipaalam sa'yo na lahat ng pintong inakala mong bubukas para sa'yo ay sarado na ngayon. Napasinghap si Miguel, mapula ang mga mata sa galit at hiya. Hindi ko matatanggap to. Hindi po ito issue kung matatanggap nyo o hindi.
Sabat ni Joy. Ito po ay desisyon ng institusyon. Nagpatuloy ang meeting. Nakatayo lang si Miguel doon na parang estranghero. Walang upuan para sa kanya. Walang lugar para sa kanya. Hindi na siya bahagi ng anumang nangyayari ng araw na iyon. At bago pa siya makalabas ng silid, nagdagdag si Marco ng isang maikling pahayag. Mahina ang boses, pero tumunog na parang kutsilyo. Sa susunod, irespeto mo muna ang babaeng minamaliit mo. Naglakad pa alis si Miguel nang may nag-aatubiling hakbang, pero alam kong simula pa lang ito ng pagbagsak niya. Tumingin lang ako sa screen ng presentation. Itinatago ang bagyo sa dibdib ko, walang kayabangan, walang pagmamalaki, tanging kalmado lang dahil may mas malaking parating. Mahaba ang meeting, pero mas mahaba ang buhay ni Miguel. At ngayon, kakapasok lang niya sa pintong hinding-hindi na muling bubukas para sa kanya. Puno pa rin ang tunog ng papel, pagtatype sa laptop, at talakayan ng mga direktor ang boardroom sa 8th floor. Pero sa akin, tila malayo ang mga tunog na iyon. Natatakpan ng iisang katotohanan. Nakatayo si Miguel sa harap ng pinto na may namumulang mga mata. Mabigat ang paghinga, at hiyang pinipilit itago sa likod ng huwad na katatagan. Pero walang maitatago sa mga taong nasa silid na iyon. Hindi ngayon, hindi matapos sumabog sa mukha niya ang katotohanang tinanggihan niya sa loob ng maraming taon. Nang matapos ang meeting tungkol sa bagong branch, isinara ko ang presentation at uminom ng tubig. Tahimik, propesyonal, at normal ang atmosfera. Kabaligtaran ng panik na bumabalot kay Miguel. Nakatayo pa rin siya, nanginginig, pero pilit na nagpapakapormal. Sofia, paos ang boses niya. Pwede ba tayong mag-usap ng tayo lang? Hindi ako lumingon. Inayos ko ang mga folder ko, kinuha ang mga papel, at saka mahinahong sumagot, wala na tayong dapat pag-usapan. Pumasok pa sa loob ng kwarto si Miguel. Pero pinahiya mo ako sa harap nilang lahat. Ano sa tingin mo sa akin? Tumingala si Marco na nakaupo sa kanan ko. May malamig na kislap sa mga mata niya. Ang tingin ng isang lalaking hindi natatakot harapin ang kahit na sino. Mr. Miguel, magalang niyang sabi, pero nagtatakda ng hangganan. Unethical po na gambalain ang isang internal meeting. Nasa professional forum tayo, hindi sa pampamilyang drama. Humarap sa kanya si Miguel nang may galit na tingin. At sino ka para makialam? Ha? Abogado niya? Boyfriend niya? Investor ng klinikang ito? Walang pakialam na sagot ni Marco. At isang taong rumerespeto kay Dra. Reyes bilang katrabaho at tao. Nawala ng ilaw ang mga mata ni Miguel, na corner ng isang simpleng katotohanan. Sa silid na iyon, walang kumakampi sa kanya. Tumayo si Joy. Sige po, sabat niya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na agenda, gusto ko pong ipahayag ang desisyon ng Board of Directors tungkol sa status ni Mr. Miguel. Nanigas si Miguel. Natahimik ang buong kwarto, nag-aabang. Isinasaalang-alang ang mga natanggap nating reports tungkol sa relasyon niya sa isang external patient, ang insidente ng panghihiya sa isa sa ating pangunahing shareholders, pati na ang potensyal na conflict of interest. Direktang tiningnan ni Joy si Miguel, anumang forma ng collaboration, proposal, o pag-access sa pasilidad ng klinika sa kanyang pangalan ay permanenteng kinakansela simula ngayong araw. Napaatras si Miguel. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Pwede po, matatag na sagot ni Joy. At napagdesisyonan na. Lumingon sa akin si Miguel. Nag-aapoy ang mga mata niya. Kaya kagagawan mo lahat ng to, di ba? Sinadya mong sirain ang image ko. Sinadya mong mawalan ako ng negosyo. Gumaganti ka dahil. Diretso ko siyang tinitigan. Hindi naguguluhan. Hindi sumisigaw. Ngunit may banayad na lakas sa boses ko. Miguel, bulong ko. Hindi ko kailangang manira ng kahit ano. Ginawa mo iyon sa sarili mo. Lahat ng nangyayari ngayon ay resulta ng mga desisyon mo. Nasira ang ekspresyon ng mukha niya. Nanginginig ang mga labi. Pero ginawa ko ang lahat dahil akala ko ikaw, isang ordinaryong may bahay lang. Na ikaw. Tumigil siya. Basag ang boses niya. Hindi mo man lang ako nakita kailanman, sagot ko ng mahina. Kahit noong kasama mo ako araw-araw. Lumunok si Miguel. Sofia, pwede nating ayusin lahat ng ito. Kaya ko. Pwede tayong magkabalikan. Mahal mo pa rin ako, di ba? Tiningnan ko siya sa isang segundo. Libong alaala ang sumayaw sa isip ko. Ang mga gabi kung saan tahimik akong umiyak,
Ang mga araw kung kailan niya ako hinamak dahil sa katawan ko, ang masasakit niyang salita, ang presensya ni Bea, ang amoy ng kakaibang pabango sa kwelyo niya. At sa huli, ang umaga kung kailan pinagtawanan niya ako, habang humihikbi ako sa isa na namang negatibong pregnancy test. At alam ko na ang sagot. Hindi, malinaw kong sinabi, kahit katiting. Nanginig si Miguel. Biglang pumasok si Bea na nagmamadali. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa 8th floor. Miguel, ang tagal mo! Ako. Natumba siya nang makita ang lahat. Lalo na ako na nasa main table. Narinig ko ang doktor na sumuri kay Bea na tumatawag mula sa pasilyo. Mrs. Bea, nandito na po ang follow-up results. Kailangan po nating pag-usapan ang pagbaba ng hormones at ang posibilidad ng agad namutla si Bea. Natahimik lahat ng direktor. Tiningnan ni Miguel si Bea. Tiningnan ni Bea si Miguel. Ang nakatagong panik ay nauwi sa nakakabaliw na kaba. Tumayo ako. Inayos ang name tag sa dibdib ko. Tapos na ako para sa araw na ito, sabi ko. Ituloy niyo ang meeting nang wala ako, Joy. Bahagyang tumayo ang mga direktor bilang maliit na paggalang. Tiningnan ako ni Marco at tumango na parang sinasabing, kakampi mo ako. Palagi. Naglakad ako papuntang pinto. Saktong dumaan ako kay Miguel, sumigaw siyang muli. Hindi mo ko pwedeng iwan ng ganito, Sofia. Huminto ako nang hindi lumilingon. Kung susubukan mong magpakalat ng kasinungalingan o siraan ang reputasyon ko, kalmado kong sabi. Mayroon akong medical records, logs, at mas matibay na ebidensya kaysa sa mga salita mo. Nang hina ang katawan ni Miguel. Sapat na ang salitang medical records para durugin ang natitirang tapang niya. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Bumukas ang elevator. Pinigil ni Marco ang pinto bago ako pumasok. Dra, mababa ang boses niya. Ang galing mo ngayon. Tiningnan ko siya. May kung ano sa tingin niya. Sinseridad. At, hindi awa, hindi murang simpatiya, kundi pagkilala. Hinayaan ko lang kung ano ang tama, sabi ko. Sumara ang pinto ng elevator. At sa likod nito, alam ko ang isang bagay. Ngayon, isinara ko na ang pinto sa taong hindi kailanman nakita ang tunay na ako. At bukas, magsisimula na talaga ang unang yugto, ang paglilitis kung saan tatayo ang buong katotohanan nang walang sinumang makakapabagsak dito. Dumating ang araw ng paglilitis na makulimlim ang langit, tila ba alam pa ng langit na may guguho ngayong araw. Nakatayo ako sa harap ng courthouse, suot ang pinaka-neutral na damit. Hanggat maaari simpleng puting polo, straight na itim na palda, nakatali ang buhok, walang alahas. Ang babaeng pinili na sa wakas na ipagtanggol ang sarili. Nasa entrance na si Miguel. Pabalik-balik sa paglalakad, hawak ang isang luma na folder. Nakaupo si Bea sa isang bench malapit doon. Matamlay ang mukha, walang makapal na makeup na dati niyang ginagamit para magyabang sa social media. Ang tiyan na ipinagmalaki niya kahapon ay hindi naman ganoon kalaki gaya ng sinasabi niya. Nakita ko kung paano niya ito hinawakan. Mas parang ugali na lang para itago ang hiya kaysa para protektahan ang isang bagay. Paglapit ko, sumigaw si Miguel. Sofia, pwede pa natin itong ayusin ng maayos, di ba? Hindi ako huminto. Hindi ko binilisan o binagalan ang lakad ko. Dumiretso lang ako sa loob ng courtroom. Sa likod ko, muling tumawag ang boses niya. Mas desperado. Sofia, naririnig mo ba ako? Hindi ako lumingon. Malamig sa loob ng courtroom. May mapuputing ilaw at matitigas na upuan, pero mas matalas kaysa sa aircon ang tensyong bumabalot sa paligid. Umupo ng tuwid ang judge. Mabilis na nagtatype ang court stenographer. Sa kanan ko, umupo ako kasama ng abogado ng ospital. Kahit sa totoo lang hindi ko na siya kailangan. Sa kaliwa, nakaupong hindi mapakali si Miguel, samantalang pinili ni Bea na umupo sa likod para itago ang mukha mula sa mga mapanuring tingin. Nagsimula ang paglilitis. Humakbang paharap ang abogado ni Miguel nang may pilit na kumpiyansa. Your Honor, sabi niya. Nais pong linawin ng aking kliyente na ang kasal niya ay nasira hindi dahil sa pakikiapid, kundi dahil hindi siya mabigyan ng anak ng asawa niya, bukod sa malamig ang pakikitungo nito at masyadong abala sa sariling buhay. Tumingin sa akin ang judge. Napanatili ko ang pagiging kalmado, nagpatuloy ang abogado. Nais din po naming hilingin na maibigay sa aking kliyente ang malaking bahagi ng kanilang conjugal properties dahil siya ang bumuhay sa pamilya ng pinansyal. Muntik na akong ngumiti. Turno ko na.
Tumayo ang abogado ko, hawak ang isang folder na puno ng ebidensya. Walang emosyon, walang drama, puro katotohanan lang. Your Honor, mayroon po tayong ilang matibay na ebidensya. Una, patungkol sa akusasyong baog ang aking kliyente. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay naroon ang mga lab results, gynecology reports, hormone records, lahat nakapangalan sa akin. Inabot niya ang mga dokumento sa judge. Mabilis itong binasa ng judge. Bahagyang tumaas ang kilay niya. Ang susunod na ebidensya. Ito naman ang resulta ng check-up ni Mr. Miguel mula sa isang medical center ilang buwan na ang nakakaraan. Resulta na nagpapatunay na ang male infertility factor ay nasa panig ng lalaki. Biglang tumayo si Miguel at sumigaw. Hindi po totoo yan, Your Honor. Siguradong pinilit po ako ng asawa ko. Pinalo ng judge ang kanyang gavel ng isang beses. Silence! Hintayin mong tawagin ka. Bumalik ang katahimikan. Nagpatuloy ang abogado ko sa pantay na boses. Susunod, ebidensya ng pakikiapid chats, voice recordings, at pictures ng kliyente ninyo kasama ng ikatlong partido na na-verify ng IT Forensics Department ng klinika. Basag ang boses ni Miguel. Kasinungalingan po, wala yan. Mr. Miguel, naiiritang sabi ng judge. Kung hindi ka mananahimik, papalabasin kita ng courtroom. Nanigas si Miguel. Isinara ng abogado ko ang huling folder. At ang pinakamahalaga, Your Honor, hawak po natin ang pahayag ng medical expert na sumuri sa dalawang panig, si Dr. Antonio Mendoza. Pumasok si Dr. Mendoza, suot ang white coat, naglalakad ng may poise na parang ang courtroom ang entablado ng katotohanan. Nanumpa siya, umupo, at nagbigay ng pahayag sa matatag na boses. Ang mga resulta ng pagsusuri na ginawa ko kay Mrs. Reyes ay nagpapakita ng magandang kondisyon sa fertility. Habang ang resulta naman ni Mr. Miguel ay nagpapakita ng ilang cellular parameters na napakababa at unstable. Napayuko si Miguel. Tumaas at bumaba ang mga balikat niya. Tinakpan ni Bea ang kanyang mukha. Tumango ang judge habang kumukuha ng notes. Hindi maitatanggi ang medical facts. Sunod namang pinag-usapan ang ebidensya ng pakikiapid. Ipinakita sa screen ang chat ni na Miguel at Bea. Pinatugtog ang mga voice messages, ang mga pictures ng dinner dates, mga pagkikita sa isang hotel sa Tagaytay, at malinaw na narinig ang phone recordings. Antayin mo lang siyang sumuko, Bea. Kalahati ng pera ay mapapasakin. Pagkatapos nun, bubuhayin kitang parang reyna. Tumigas ang buong kwarto. Tinakpan ng abogado ni Miguel ang sariling mukha. Nahihiya na ang sarili niyang kliyente ang nagbaon sa sarili dahil sa mga ebidensya. Nanginginig si Bea, at si Miguel ang lalaking minsan akong pinahiya at tinawag na walang kwentang asawa ay nakaupo tulad ng isang taong naghihintay ng hatol ng kamatayan. Tiningnan ko siya, hindi nang may galit, kundi walang anumang naramdaman. Ang bigat ng katotohanan ay nagmukhang maliit sa paghihiganti. Sa huli, nagbaba ng hatol ang judge. Sa malinaw na ebidensya ng pakikiapid, paulit-ulit na pang-aabuso sa asawa at mga medical facts na sumusuporta rito, pinapayagan ng korte ang petisyon para sa annulment ng nagreklamo. Pumikit si Miguel. Hindi pa doon nagtatapos. Ang karapatan sa conjugal properties ay halos hindi ibibigay sa asawang lalaki dahil siya ang may kasalanan sa pagkasira ng kasal. Napahawak si Bea sa tuhod niya. Nanginginig ang buong katawan niya. At huli, anumang akusasyon na baog ang asawang babae ay idinideklarang walang basehan dahil taliwas ito sa mga resulta ng medikal. Tumingala si Miguel sa kisame na parang humihingi ng tulong mula sa langit. Wala siyang nakita. Pinalo ng judge ang gavel. Court is adjourned. Tumayo ako at huminga ng malalim. Hindi ako nakaramdam ng ginhawa, kundi parang binitawan ko ang isang napakabigat na bagahe na matagal kong binuhat ng tahimik. Paglabas ko ng courtroom, humampas sa mukha ko ang hangin ng hapon. Parang mas maliwanag at malawak ang mundo. Nagpaalam ang abogado ko. Tinapik ako ni Dr. Mendoza sa balikat at sandaling sinabi, "Congratulations, Tra. Reyes, ngayon, pumanig ang katotohanan sa tama." Tumango ako. Saglit na nagtubig ang mga mata ko, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagiging tao. Sa hagdanan sa labas ng building, may naghihintay. Nakasuot si Marco ng simpleng polo, walang luxury car, hindi nagpapapansin. Tiningnan niya lang ako sa paraang hindi kailanman ginawa ni Miguel sa buong buhay ko. "Pwede ba kitang ayain kumain?" Kalmado ang boses niya. Matagal ko siyang tinitigan.
Kakarealize ko lang kung gaano kaiba ang pakiramdam na makita ng isang taong hindi sinusukat ang halaga ng babae sa matris nito. Dahan-dahan akong tumango. Sige, bahagyang ngumiti si Marco. Hindi niya hinawakan ang kamay ko, wala siyang hiningi, sabay lang kaming naglakad na parang sinasabi niyang, hindi ka nag-iisa, pero hindi mo kailangan ng kahit sino para manatiling nakatayo. Sa likod namin, lumabas si Miguel sa building. Blanko ang mukha niya, gewang-gewang ang hakbang. Hinabol siya ni Bea na umiiyak, tinatawag ang pangalan niya, pero naiwan lang si Miguel sa hagdan. Nakatingin sa akin mula sa malayo, walang galit, walang banta, walang paninisi, tanggap ang pagkatalo. At sa unang pagkakataon, hindi ko naramdamang ako ang iniwan. Ako ang umalis ng buo ang dignidad, hawak ang katotohanan, at may bagong buhay na naghihintay. Ilang buwan makalipas ang paglilitis, naramdaman kong ang buhay ko ay parang isang kwartong nilagyan ng malaking bintana, maliwanag, maaliwalas, at puno ng sariwang hangin na hindi ko pa naranasan noon. Bumalik ako sa trabaho, dala ang totoong ako, hindi bilang isang misis na pilit itinatago sa anino, kundi bilang isang doktor na nakatayo sa kanyang sariling karunungan. Nang umagang iyon, pumasok ako sa klinika ng matatag ang hakbang. Ang pangalang Dra. Sofia Reyes, specialist in obstetrics and gynecology, fertility expert, ay nakabalik na sa directory ng mga doktor. Bumabati ang mga nurse ng may paggalang, hindi dahil sa posisyon ko, kundi dahil alam nilang palagi kong tinatrato ang bawat pasyente ng may empatiya gaya ng dati, kahit noong sugatan din ang sarili kong puso. Ngayon, magaling na ang sugat ko, determinasyon na lang ang natira. Puno ang schedule ko ngayong araw, infertility consultations, isang minor surgery, isang department meeting, at susundan ng evaluation ng isang bagong programang binubuo namin. Matagal ko nang pangarap ang programang ito. Isang klinika na nag-educate sa mga mag-asawa tungkol sa fertility, hindi lang para sa mga babae na palaging nasisisi. Kakatapos ko lang sa consultation ng isang batang mag-asawa, nang pumasok si Joy sa opisina ko, dala ang isang tablet. Dra. Reyes. Malambot ang boses niya. Yung fertility education program po na ginawa ninyo, sobrang successful. Ang daming pasyente ang natulungan. Ngumiti ako, hindi dahil sa pagmamalaki, kundi para sa mga babaeng nagkaroon ng lakas ng loob na maghanap ng sagot nang hindi binubuhat ang panghuhusga ng lipunan ng mag-isa. Salamat, Joy. Sagot ko. Ipagpatuloy natin ito. Tumango siya at lumabas. Pagkasara pa lang ng pinto, may mahinang kumatok. Pumasok si Marco, bitbit ang 2 kape. Balita ko hindi ka raw nakapag-almusal pabiro niyang sabi. Napatawa ako ng bahagya. Ganun ba ka-interesante ang eating schedule ko sa meetings? Inilapag niya ang 2 baso sa mesa ko. Hindi siya interes, sabi niya nang may munting ngiti. Mas para siguraduhin lang na ang taong hinahangaan ko ay hindi hihimatayin dahil nakalimutan kumain. Natahimik ako sandali. Dati, ang linyang iyan ay parang banta dahil palagi itong ginagamit ni Miguel para itago ang control at manipulation niya. Pero iba kay Marco. Walang pressure, walang demand, walang mas alam ko. Kaysa sa'yo vibe, puro kalmadong pag-aalala lang. Salamat, sa wakas ay sagot ko. Umupo si Marco sandali, pinagmamasdan ang presentation folder na nakabukas sa desk ko. Yung clinic expansion meeting natin next week. Handa ka na? Tumango ako. Handa na. Ngayon, haharap ako bilang totoong ako. Tinitigan ako ni Marco. Kalmado ang mga mata niya. Iyon ang pinakamagandang nagawa mo, Sofia. Isang tahimik ngunit komportableng sandali ang namagitan sa amin. Bago pa ako makapagsalita, muling may kumatok. Pumasok ang head nurse na natataranta. Doktora, may naghahanap po sa inyo sa lobby. Kumunot ang noo ko. Pasyente? Dahan-dahang umiling ang nurse. Pabulong ang boses niya. Hindi po, Dra. Pero mas mabuting makita niyo na lang po mismo. Nagkatinginan kami ni Marco. Pumunta kami sa lobby. Sa di kalayuan, may nakita akong 2 figura. 2 tao na minsan nang umisip na ang klinikang ito ay hindi ang lugar para sa akin. Sina Miguel at Bea. Bumagal ang lakad ko, hindi dahil sa takot, kundi sa gulat na may mukha pa silang iharap matapos ang lahat ng nangyari. Ibang-iba ang hitsura ni Miguel. Magulo ang buhok, lubog ang pisngi, mapula ang mata na parang hindi nakatulog. Wala na ang mamahaling polo.
Gusot na t-shirt at lumang jacket na lang ang suot niya. Sa tabi niya, nakatayo si Bea na blanko ang mukha, flat na ang tiyan niya. Walang bakas ng pagbubuntis o tagumpay, tanging anino ng isang taong nawalan ng direksyon. Pagkakita sa akin, humakbang palapit si Miguel, pero napatigil siya nang humarang si Marco sa gitna namin, binabantayan ang distansya nang hindi ako hinahawakan. Mahina ang boses ni Miguel. Sofia, I'm sorry. May sandaling katahimikan. Parang nawala ang ingay sa lobby. Tanging ang nanginginig na paghinga lang ni Miguel ang naririnig. Nagkamali ako. Ang tanga ko. Hindi ko nalaman ang halaga ng meron ako. Hanggang sa nawala na ang lahat, tinitigan ko siya, hindi nang may galit, kundi may distansyang imposibleng tulayin pa. Napayuko si Bea. Basag ang boses niya. Sofia, tungkol doon sa pagbubuntis. Ako, itinaas ko ang kamay ko ng malumanay. Pinipigilan siya. Hindi niyo na kailangang magpaliwanag. Nagulat silang dalawa. Tapos na ako sa face kung saan may kapangyarihan pa kayong saktan ako. Mahina pero matatag kong sabi. Ngayon, bahagi na lang kayo ng nakaraan ko. Hindi na sugat, hindi na rin kaaway, nakaraan na lang. Napaiyak si Miguel. Luha ng isang lalaking sa wakas ay naintindihan ang sakit ng mawalan ng bagay na hindi mabibili ng pera, posisyon o manipulasyon. Ipinagpatuloy ko, mas neutral ang tono ngayon. Kung nandito kayo para humingi ng medical help, mag-register po kayo. Tumatanggap ang klinikang ito ng kahit sino, walang pinipili. Mabilis na tumango si Miguel, parang iyon na lang ang natitirang pag-asa niya sa buhay, pero dinagdagan ko pa ng linyang magpapalamig sa kanila. Pero kung nandito kayo para hanapin ang binalewala ninyo noon. I'm sorry. Hindi na ako ang babaeng naghihintay na pahalagahan. Humagulgol si Bea. Pumikit si Miguel at bumagsak ang kanyang mga balikat sa pagkatalo. Humarap ako sa nurse. Paki-assist po sila kung magre-register sila. Itrato niyo silang parang normal na pasyente. Tumango ang nurse. Naglakad kami paalis ni Marco. Pero bago sumara ang pinto ng elevator, nakita ko ang blanko, pero tapat na tingin ni Miguel ang tingin ng taong kakarealize lang na hindi lang ang asawa niya ang nawala sa kanya, kundi ang pagkakataong maging isang mabuting tao. Sumara ang elevator. Tiningnan ako ni Marco. I'm proud kung paano mo sila hinarap. Mahinang sabi niya. Ngumiti ako. Pinili ko lang na wag nang balikan ang sugat na magaling na. Habang umaangat ang elevator, naramdaman ko sa puso ko na ang buhay ko ay papunta na sa huling yugto. Isang yugto na hindi na nababahiran ng panghihiya, panloloko, at lungkot, kundi puno ng mas mainit, mas makatao, at mas marangal na pakiramdam. At sa likod ng lahat, dahan-dahang umausbong ang isang realidad. Baka sa unang pagkakataon, handa na akong magbukas ng bagong pinto hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko. Isang taon na ang lumipas mula nang lumabas ako ng courthouse, bitbit muli ang pangalan kong buo. Ang mundo ay naging mas kalmado, mas malinaw, mas madaling hingahan. Ang buhay ko ay hindi na gumagalaw dahil sa kagustuhang patunayan ang sarili sa iba, kundi dahil sa kagustuhan kong umabante para sa sarili ko. Nang umagang iyon, nababalutan ng sikat ng araw, mula sa malalaking bintana ang boardroom sa 8th floor. Sa harap ko, nakaupo ang mga direktor ng klinika habang nakatingin sa presentation screen na nagpapakita ng titulong Comprehensive Fertility Education Program ng Pag-asa Clinic. Ang programang dati nasa notebook ko lang ay isa na ngayong opisyal na unit ng klinika na may sariling team ng mga doktor, counselor at psychologist. Simple lang pero ambisyoso ang layunin nito. Turuan ng mga mag-asawa na ang problema sa fertility ay hindi kasalanan ng babae, kundi isang paglalakbay na dapat intindihing magkasama. Nakatayo ako sa harap, ngayon ay suot ang bagong white coat kung saan bordado ang buo kong pangalan at titulo sa kaliwang dibdib. Ang white coat na dati ay itinatago kong sekreto, ngayon ay suot ko na nang hindi natatakot humusgahan, nang hindi natatakot na tawaging mayabang, at walang pangangailangang itago kung sino talaga ako. Naging maayos ang daloy ng meeting. Ilang direktor ang nagtanong. At paminsan-minsan ay sumasabat si Marco na ngayon ay isa ng opisyal na business partner at katuwang ko sa clinic expansion sa boses na kalmado at puno ng paggalang. Nagtatrabaho kami bilang isang bihasang team. Kahit na halos isang taon pa lang kaming magkasama sa trabaho. Nang matapos ang meeting, lumabas na ang mga direktor. Kami na lang ni Marco ang naiwan sa tahimik na silid. Tumayo siya. Naglakad ng mabagal papunta sa bintana at tiningnan ang view ng syudad.
Sofia, sabi niya nang hindi lumilingon. Babaguhin ng programang to ang buhay ng maraming babae, ng maraming pamilya. Lumapit ako at tumayo sa tabi niya. Iyon naman talaga ang layunin natin. Tiningnan ako ni Marco. At sa wakas, nandito ka na rin sa pwestong noon pa man, ay dapat nararapat na sayo. Nagtagpo ang aming mga tingin kalmado, mature, at walang minamadali. Sofia. Mas lumambot ang boses niya. Kung dumating ang araw na handa ka na, gusto kong bumuo ng buhay kasama ka. Pero kung handa ka na lang ha, hindi kita pine-pressure. Simple lang ang linya. Pero iyon mismo ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay napakatapat nito. Walang malalaking pangako, walang pamimilit, walang anino ng kailangan mo ako, isang alok lang at puwang para makahinga. Bahagyang ngumiti ako at ibinaba sandali ang tingin ko. Ayoko pang magmadali muna. Sagot ko. Pero hindi ko rin isinasara ang pintong yan. Tumango si Marco na parang higit pa sa sapat na ang sagot na iyon at naging magaan ang dibdib ko. Nang hapong iyon, matapos mag-assist sa isang emergency cesarean, lumabas ako ng operating room nang nakahinga ng maluwag. Ang batang ina nakakapanganak lang ay mahigpit na hinawakan ng kamay ko. Lumuha ang mga mata niya. Dra! Salamat po! Akala ko hindi na ako magiging nanay, bulong niya. 2 taon din akong pinahiya ng pamilya ng asawa ko. Tinawag nila akong baog. Kung wala po yung bagong program ng klinika nyo, baka sumuko na ko. Pisilin ko ng dahan-dahan ang kamay niya. Huwag mong hayaang maging sentensya mo ang mga salita ng iba. Sagot ko. Ang nagde-define sa buhay mo ay ang katotohanan, hindi ang mga sabi-sabi. Tumango siya habang umiiyak sa saya. Tinapik ko siya sa balikat at lumabas. Papunta sa locker room ng mga doktor. Huminto muli ako sa pasilyo. Pumasok ang liwanag ng hapon sa malaking bintana, inaaninag ang logo ng klinika sa pader, Pag-asa. Tumayo lang ako doon, pinagmamasdan ang logo, nang matagal hanggang sa malinaw na lumitaw ang anino ng nakaraan ko. Ang araw kung saan dinuro ako ni Bea at sinabing, ang isang baog na babaeng tulad mo ay hindi nararapat sa isang maternity clinic. Ang kabalintunaang iyon ay tila naging isang sariwang simoy ng hangin na dumadaan lang nang hindi ako nasasaktan. Hinawakan ko ang dibdib ko, sa itaas mismo ng pangalang nakaburda sa white coat ko. Hindi lang ako nararapat na nandito. Ako ang nagtayo ng lugar na ito. Ako ang nagbigay ng pag-asa sa libu-libong babae taon-taon. Ako ang nakaintindi sa sakit at trauma nila. Dahil ako mismo ang nakaranas nito, at naging patunay ako na ang panghihiya ay hindi isang tadhana, na ang sugat ay kayang maghilom, na ang pagkasisi sa isang babae ay hindi nangangahulugang talo siya. Nagpatuloy ako sa paglalakad tungo sa isang bagong buhay. Sa isang bagong pag-asa. Ilang linggo ang lumipas. Sa isang internal event ng klinika, nasa tabi ko si Marco. Tiningnan niya ako tulad ng isang taong nakikita ang kinabukasan na gusto niyang protektahan, hindi angkinin. Nang malapit nang matapos ang event, bumulong siya ng mahina. Sofia, kung balang araw gusto mo nang magsimula ng bagong yugto, nandito lang ako. Lumingon ako. Nakita ang kalmadong mukha niya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako natakot na sumagot. Alam ko, sabi ko. At siguro, handa na rin akong isulat ang yugtong yan kasama ka. Ngumiti si Marco. Isang mainit na ngiti na hindi nakakapaso. Isang ngiting hindi ko pa kailanman natanggap mula kahit kanino. Nang gabing iyon, umuwi akong payapa ang puso. Hindi dahil may bagong lalaki sa buhay ko. Hindi dahil nabura na ang nakaraan ko, kundi dahil nakatayo ako sa sarili kong mga paa, mas matatag kaysa noon. Mula sa pagiging isang babaeng minsan nang ipinahiya at tinawag na baog. Ngayon, ako'y naging isang taong nagdadala ng buhay, pag-asa, at katapangan sa napakaraming babae. Hindi na ako biktima ng dati kong kwento. Ako na ang may akda ng bago. At ang kwentong ito, kakatapos palang mag-umpisa.